Okay, so this is how my overhead videos looked at first. Kung makikita nyo talaga nakatuto ako sa ilaw. Ganun kasi yung unang turo sa atin, di ba? Kapag magpapapicture, dapat nakatutok sa liwanag para kitang-kita lahat ng face feature. Mamaya ituturo ko kung ano pa yung ibang pwedeng setup or angulo para mas maging cinematic yung shots. Yung oras ngayon habang sinushoot ko to is 12 o'clock PM and as you can see, napaka-flat nung ilaw or nung coloring, tapos gamit ko pang ilaw yung nasa ceiling. Tutok ako sa liwanag masyado, tapos parang ang dark sa side na to. Overall, hindi siya maganda tignan. Idagdag mo na rin yung poor quality and ma-echo na audio. Okay, so ito, binago ko yung setup, gamit pa rin yung natural light na gamit natin kanina. Dinifuse ko lang siya ng konti, tapos ginamitan ko lang din ng ibang LED lights na mabibili mo online ng sobrang mura lang. Hindi man ganun ka-perfect yung setup, and kung mapapansin nyo, siguro medyo grainy pa nga yung footage, but at least mas malaki yung difference or mas maganda yung kinaayos niya kumpara dun sa previous setup ng lighting natin. Mas mukha na siyang may effort and hindi na basta-bastang ilaw lang sa labas yung gamit. Ibabalik ko yung default na setup kanina para ipakita ko sa inyo yung progression and kung paano ko siya assemble din ulit from scratch. And of course, part na rin ng setup yung pag-aayos ng audio natin. Yung paggamit ng expensive na key light or softbox, yung akala kong solusyon noon para makagawa ng maayos na overhead talk na videos. Kasi dun sa tight na space na gamit kanina, there are shadows everywhere. Napaka-uneven ng lighting, merong sobrang dilim na part, tapos merong random na light na nanggagaling somewhere. Kapag sinarado mo naman lahat, tapos ginamit mo lang yung ilaw na nasa ceiling, magiging uneven yung distribution ng shadows, tapos flat yung kulay, and then dark footage na sobrang hirap i-edit. Most of the time, natural light or yung ilaw lang na galing sa labas yung gamit ko. But may mga times na hindi consistent yung gantong klaseng source of light. Kailangan mo rin i-consider yung weather and magplano kung anong time of day ka mag-shoot ng videos. Okay, so ito yung tight na space na sinasabi ko kanina. Dito ko ilalagay yung isang background light. Pati doon, sa tabi ng dog food. Tapos dito yung fill light na ilalagay. And then ito yung pinaka source of light natin or yung key light. Tapos dito tayo nakaharap sa area na to. Itong mga damit na to, nilagay ko na lang talaga muna dyan kasi nakaka-diffuse din siya ng sound para medyo maiwasan yung pag-echo. Mamaya ipapakita ko isa-isa yung mga gagamitin natin and yung mga estimated price lang nila para may idea kayo. Simulan natin sa camera. Yung camera na gamit ko is yung Canon 700D. Tapos mas prefer ko yung gantong angulo ng camera na nakatutok lang siya pababa. Mas mataas sa akin yung setup ng camera kasi mas preferred ko yung gantong angulo. But mas maganda rin kung meron kayong tripod para kayo yung makakapili ng angulo. Pero kung meron din naman kayong patungan, okay na din yun. Unahin na natin yung mic na gamit ko. It's the Kasky ME6D RGB USB mic condenser. Nabili ko siya sa Lazada for the price of 816 pesos. So worth it na siya kasi meron siyang active na noise cancellation. Makikita nyo naman dito sa video natin. Nung nandun na tayo sa pinaka-final na setup, talaga naman nagkaroon ng improvement pagdating sa audio. Next naman is yung isa sa background light natin, which is the panel light. Sobrang mura lang nito kasi nabili lang to around 80 to 100 pesos sa pagkakaalala ko. Next naman is yung spiral light. Nabili ko siya sa Temu around 160 pesos lang kasi meron na siyang, for a total of 460 kasi meron pa siyang ibang kasamang item. Yun yung promo ng Temu na may pagka-scam, but worth it naman tong ilaw na to. Yung fill light na ginamit ko is yung Ulanzi VL49 Pro. Nabili ko siya for 900 pesos pero meron ding option or meron ding ibang type tong Ulanzi na to na medyo mas mura. Pwede mo siya magamit as fill light or pwede mo rin siya magamit as main light and meron din siyang diffuser. Okay, so ipapakita ko kung paano yung actual na pagsisetup tapos ano yung mga purpose ng mga gamit natin. Unahin ko na galawin tong camera kasi actually ililipat ko lang naman siya ng pwesto. Yung pinaka-hint na okay na yung setup ng key light mo or yung angulo is kapag meron ka ng inverted na triangle na light dito sa side ng face mo na naka-opposite doon sa key light. So ayan siya, parang ganyan. Hindi naman perfect triangle pero I hope you get the idea. Iwan muna natin ng ganyan. Pwede naman natin siya i-adjust ng konti mamaya. So dito ko lang muna siya sa part na to nilagay kasi feeling ko sobrang dilim ng part na to kanina. Sa totoo lang, sa current setup natin, feeling ko hindi na necessary yung background light na yun kasi yung bintana doon sa likod,
kahit pa paano nagpo-produce na siya ng light na sineseparate ako sa background. Lalo na tong itim na hat ko. But ilagay na lang din natin dyan for the sake na merong na-setup. Dito nang gagaling yung key light natin. And then, ito naman, dito ko siya ipupwesto sa kabila. Ito yung tinatawag na fill light. Hindi niya kailangan masyado malakas. Kailangan niya lang magbigay ng konting liwanag dito sa side ng face ko na to. Okay, so meron na tayong background light. Meron ng fill light. I-adjust na lang natin tong pinaka-key light natin, which is yung bintana. Setup muna natin yung audio para tuloy-tuloy na lang mamaya. Mic check, mic check. Naka-setup na yung audio natin, tapos i-diffuse pa natin ng konti yung ilaw. Actually, it's around 1 PM na, kaya medyo mas harsh na talaga yung ilaw sa labas. Ayan, so i-zoom ko na lang din siya ng konti, pero ito na yun. Ito na yung pinaka-final na setup natin. Gaya nung sinabi ko kanina, hindi siya ganun ka-perfect, pero pwede na kumpara dun sa kanina na talagang direct light tayo nakaharap. And isa pa, sa ganitong klaseng setup, mas cinematic siya tignan. Ang pinaka-importante lang naman kasi dito is yung angulo and yung diffusion ng key light nyo plus yung fill light. Medyo malakas pa nga yung source ng main light natin, pero okay na yan. So, yung background light doon, kahit pa paano nagko-cause din siya ng separation. So, iwan na lang natin yan dyan. Actually, gusto ko siya nakita pero wala. Yung angulo ko kasi, ang hirap na baguhin. Kaya natatakpan ko talaga siya, pero sayang, aesthetic pa naman. Somewhat na ang laki ng difference, but minor lang yung adjustments na ginawa natin and gamit lang talaga yung mga cheap equipments. Bonus tip na lang din, you have to make sure na tama rin yung settings ng camera nyo. Yung pinaka-basic and yung kailangan nyo lang naman sa gantong klaseng overhead dock pagdating sa frames per second is yung 24. Para naman sa shutter speed, imumultiply nyo lang yung frames per second by 2, so 48, but walang ganun sa settings. Ang pinaka-closest dun is yung 50. Pagdating naman sa aperture, dapat mas mababa yung number niya kasi yung pinakamababang number means mas malaki yung buka ng lens and mas madami yung light na pwedeng pumasok. Sa lens na to nagamit ko, and habang naka-zoom siya, 5 lang yung aperture na pwede kasi hindi naman din talaga pang low light ng lens na to. Ginagawan lang din natin ang paraan. Now, para naman sa ISO, for this tutorial, para mapadali yung pag-setup ko, gumamit lang ako ng automatic. But kung gusto nyong mas controlled nyo yung light, I suggest na kayo na mismo mag-adjust ng ISO. Depende sa inyo. Another thing that I want to add is you have to make sure na yung clothing na suot nyo, as much as possible, nagko-contrast siya dun sa background. Hindi na lang talaga ako nakapagpalit ngayon kasi ito yung suot ko pa kanina pantulog. Wala, tinamad na ako magpalit. Hindi natin kailangan ng expensive gears or yung mga studio style na setup para ma-achieve yung YouTube ready na shots. Konting plano, natural lights, and ilang pirasong budget lights lang, okay na yun para maging next level na yung videos nyo. Guys, if you have any recommendation para ma-improve ko yung lighting setup or meron kayong mga suggestion na equipments or gusto nyo rin i-share kung ano yung current lighting setup nyo, please comment down below. I can't believe na tinapos ko tong video na to na walang ligo, but that's it for today guys. Thank you all for watching and see you again next time. Peace!